ang ipapangala ko dito is si... Bakit ako bumalik sa pagmumotor? Actually, ito sa mga na-miss ko. Nalala nyo dati pag nag-window shopping ako ng motor. Ito pala yung bagong gear. Yun guys, finally dumating na yung papeles ng motor natin. Itong Aerox SP natin. By the way guys, ang ipapangala ko dito is si Islaw. Gusto ko kasi yung mga lumang pangalan para medyo remarkable tsaka kakaiba. So, papangala ko to Islaw. Ngayon, kukunin na natin yung papers. Wala pang 1 week, grabe. So, ito na siya, si Islaw. By the way, may iniisip ako na ipa-repaint siya, parang kagaya ng NMAX ko na si JJ. Remarkable siya at madaling matandaan sa kalsada kasi kakaiba yung kulay niya. Kaso, iniisip ko, parang walang buhay yung Aerox kapag walang decals. Sayang kasi itong mga stock na decals niya. So, mapapansin nyo, itong SP na to, ayan o, naka-emboss. Tapos may decals siya. And then, dito naman sa part na to, ayan, may decals din. Yung mga kulay orange na decals na yan. Sayang kasi, yun ang pinanginaya ako para pag naging plain and simple lang yung Aerox. So aside dun sa decals, syempre isa sa mga nirecommend sa akin na palitan. Though okay naman na to yung stock na brakes niya. Gusto ko sana matry yung mga iba pang brakes at saka suspension, okay naman to kasi may baso na, pero gusto ko sana try yung mga pandiinan. Pero pinaka gusto ko talagang palitan is yung tambucho. Yung LTO legal, may re-recommend ba kayo na madiin pero LTO legal? Comment nyo naman dyan sa baba. Medyo pricey nga lang yung mga nakikita ko na upgrades pag Aerox. Tingnan natin kung mabubuo natin yung mga ganun klaseng modification. Tara, biyahe tayo. Parang nadudulas ako dito sa upuan ng Aerox Baka yun yung ano niya. So itong pantalong ko dumudulas. O baka alikabok lang. Or mga naka-Aerox dyan, madulas ba talaga ang upuan niya? Dumudulas ako paunahan Okay, so kung bakit ako bumalik sa pagmumotor, actually hindi naman ako nahinto. Everyday nagmumotor ako, pero ganito lang kalapit, as in pauwi lang sa bahay. And syempre may mga lakad natin, mostly marami kami kasi kailangan natin na may videographer kapag umaalis tayo. Tapos dala-dala naman yung mga camera equipment kapag let's say may mga event, motorcycle review at malalayo yung biyahe. So kaya hindi ko na nagagawa yung mga dati kong vlogs na pupunta ako ng GMA, susunduin ko si Lourdes, tapos doon ko test drive yung motorsiklo. So ngayon, nag-iba na yung ating takbo ng buhay, kaya medyo hindi na ako gano'n nakakapag long ride. Kaya binili ko tong Aerox para doon sa comeback ko na gusto kong mag-ride ulit, dahil galing kasi kami sa Ibo Turismo Mindanao. Doon sa Ibo Turismo Mindanao is lahat nakamotor. So parang na fall in love ulit ako sa motorcycle. Ito nagustuhan ko doon sa Ibo Turismo, yung mga motor na ginamit nila is mga small displacement. May ilan na nag big bike, oo, pero highly recommend nila small displacement. Bakit? Kasi may mga parte kasi na kailangan naming huminto sa mga fans. May times na kinukuyog or dinudumog kami ng tao, kaya tendency kapag naka big bike ka, may mga ilan na natutumbahan ng motorsiklo. So kaya mas nirecommend na small displacement lang, which is naging masaya naman dahil alam mo yung majority naman talaga na nagbumotor is naka small displacement Mas marami yung mga naka low displacement na motorsiklo compared sa mga naka big bike. So ayun, cut the story short, nagustuhan ko yung mga kalsada sa Mindanao. Sobrang lalaki ng kalsada sa kanila, as in mayroon pang 6 na kalsada. So, ang sarap doon siguro pag mga motor mo, mga X-Max, XADB. Wala kasi expressway so hindi nagmamatter yung displacement na alanganin na pagbabiyahe ka gaya dito sa atin sa Luzon. Kailangan is 400cc na para makalusot sa expressway. Ang sarap sa kanilang magmotor, sa totoo lang. Tapos nabasag din yung stigma na madalas iniisip ng mga taga-Luzon or in-instill nila sa utak natin na yun lagi napapanood yun sa balita na sobrang delikado sa Mindanao. Parehas lang din naman na delikado mapa Luzon or Mindanao kasi may mga crime rates din naman dito sa atin sa Luzon Yung mga napapanood nyo sa balita is yun yung mga pasulpot-sulpot na mga pangilan-ngilan na pangyayari na syempre since yun yung nasa balita, yun yung mas maingay na news,
nagbigay na tayo agad ng impression na in-stereotype na natin na buong Mindanao is ganun. So, iba yung naabutan namin doon. Naging sobrang init ng pagtanggap sa amin ng tao. Isa sa mga memorable part doon is syempre pumunta tayo sa Marawi. Never in my life na maisip ko na makakarating ako doon sa Marawi kasi it's something that kailangan ng maraming coordination para makapunta doon ng safe and sound, of course, lalo doon sa ground zero nila. So, yun yung isang bagay na parang hindi mo maiisip na pupuntahan mo pero for sure nasa bucket list mo. Kahit may pera ka, parang hindi talaga pupunta doon basta-basta dahil nga syempre yung pangyayari doon ng nakaraan is madalas kinatatakutan. Isa lang sa palagay kong na-develop ko nung hindi na ako naglo-long ride, yung pagkalula ako sa malalawak na kalsada. Pagka lumaki yung kalsada, para nalulula ako, lalo-lalo na kapag walang guhit. So yun yung isa sa parang mga medyo kailangan ko lang i-workout ng konti, especially kapag gano'n at ibo-turismo. Grabe yung facing ng mga rider doon. Siyempre, ang lalayo ng mga tinatakbo namin, 200 kilometers, 150 kilometers, 180, may 300 kilometers pa nga. So, siyempre, kailangan nyo makarating ng mabilis and safe as much as possible. Ayan, yung mga ganito na may mga kasabay, okay yan. Pero yung pagka solo ka na lang, tapos ang lawak ng kalsada, doon ako medyo nalulula eh. I-workout ko pa siya. So yan, dito ako palagi nagre-review noon sa motor. So guys, isa to sa mga na-miss ko. Naalala nyo dati pag nag-window shopping ako ng motor, dito ako napunta. So pakita ko sa inyo yung mga price ngayon ng motorsiklo. So ito yung Tech Max natin ngayon. So 12,000 down payment, 7,230 monthly for 36 months. Ayan siya, Tech Max. So dalawa yung kulay, black, tsaka ito isa is parang silver yata, yung gitna. Tapos ito yung mga YTX 125. So ang SRP is 57,900. Down payment ka ng 3,300, monthly ka ng 2,847 for 36 months. Yan siya, iba't iba din ang kulay niyan. Then yung Fazio, ito ang dami nito sa Siargao. Pogi talaga ng Fazio, no? So 7,000 naman yung down payment niya. Tapos 4,317 yung monthly for 36 months. Ito ba ma'am yung bagong gear? Ito ba yung bagong gear na? Ito pala yung bagong gear. Hindi ko pa ito nare-review. So ito yung madalas na request sa akin, yung bagong gear. So 5,000 lang down. And then 3,861 ang monthly. Yan yung bagong gear. Ito, buhay na buhay pa rin yung M3, oh. Iba't ibang kulay. Actually, yun pa rin yung pang front nila eh. 4,000 lang ang down. Tapos 3,608 ang monthly for 36 months. And then yung ating Aerox. Actually, this one is standard. So, isa pa pala sa sa standard, hindi pa pala siya ABS. So, 13,000 ang down. Tapos, 4,281 ang monthly. Miss ko rin yung mga ganitong vlog yung pupunta ka sa kasa. Tapos, magka-canvas ka ng mga motor. Nakakamiss din yung mga ganong vlog, no? Ito kasi buhay ko dati talaga eh. Nagmumotor talaga ako araw-araw sa kalsada eh. Talagang parte na siya ng hanap buhay ko, yung pagmumotor. Okay na, pwede na tayo mag-rides ngayon na walang iniisip. Ayan guys, yung sinasabi ko, yung pagka malaki kalsada, may lula factor pa ako talaga nararamdaman. So yun yung ino-overcome ko. Kaya nangingilid lang ako. Hindi siya normal pagka laki ka nagra-ride, pero kapag matagal ka na hinto, tipto ako sa Aerox. May mga nagsasabi na ang laki naman sa'yo ng Aerox. Paano naging malaki guys? Small displacement to. May mga big bike pa nga tayo. Aerox pala, nalalakihan na kayo. So kailangan mo lang siyang i-overcome yung mga malaki-malaki na yan. So itong Aerox na to, kayang-kaya tong i-drive ng 5.1, 5 flat. Kayang-kaya to eh. Kailangan nyo lang siya i-overcome. Syempre kung beginner ka, may ilang ka pag di maabot yung motor. Pero overcome mo lang siya, di naman siya sobrang bigat eh. Paano pa yung big bike, di ba? So isa sa mga gusto ko sa ganitong displacement netizens is overtaking situation. Hindi ka magdadalawang isip.
So pansin ko dito sa amin, mababait ang mga rider. Tiga mo, walang pumapaspas kahit libre yung kalsada. Talagang pag pumunta ng mga urban talaga, dun nung nagtatrabaho dati sa Alabang, syempre pag nadayo tayo ng Manila, talagang pag may kalsada, bakbakan talaga sila. Kaya ganun ka walwal yung mga riders talaga na batak sa urban riding. Dito sa amin, di pag ano, di ka mababait to, gigilid pa siya kasi riding at his own face siya. Doon ako nasanay sa ganung klaseng ride, chill ride na legit. Hindi yung chill ride na scam. Diba? Ganyan lang, chill ride lang. Makakarating naman tayo lahat sa paroroonan eh. Ang isa din sa na-miss ko, yung aabutan ka ng ulan. Hassle nun eh. Alam mo, isa sa medyo niisip ko, kung sticker sa subdivision, ang hassle. Ang lakas makasira ng forma ng motor pag kinabit ko dito. Para iwas saway sa subdivision, di ba? Kailangan mo kabitan ng sticker, kaso kakasira ng forma eh. Pugi na ng motor eh, tapos may sticker ng subdivision. Aray ko po. Kaya di ko alam kung paano diskarte gagawin ko eh, kung saan ko ilalagay yung sticker ng subdivision na yan eh. Ayan o, kapag riding at my own face lang ako, sarap. Pero kapag ka yung ano na, bakbakan na ginagawa nila, aray ko po, kakalula. Yan, ang lakas ng preno. So, ayun yung isa sa deciding factor ko ba't ako nag-SP din, dahil ABS. So, as much as possible, we need ABS sa ating buhay. So, yun lang guys. Tinry ko lang lumabas ulit. Sinasikaso ko ang papeles ng aking motorsiklo. At ngayon ay pwede na ako mag-ride. Saan kaya masarap mag-ride, netizens? Comment nyo naman dyan sa baba. At pupunta tayo dyan next vlog. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Kung nagustuhan nyo ba itong mga ganitong vlog natin, yung parang roll lang, sasalita lang ako. Ang dami kasi naghahanap nito. Sasana daw yung mga ganitong vlog. Ang sarap nga naman panoorin pag binabalikan natin. Yung classic lang, na magaan lang, easy to watch. Tapos may substance na usapan. Sarap panoorin. Lalo pag rest day ka, kukonek mo sa TV. Saan kaya ito masarap i-ride, netizens? Comment nyo naman dyan sa baba. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always. Bye-bye.